Kumusta ka kaibigan? Nandito na naman tayo upang talakayin ang isang topiko na talaga namang napaka-interesting ating pag-uusapan. Ano nga ba ang itsura ng langit? Dahil kung ating makikita ang konsepto ng langit sa ating mga napapanood na pelikula ay ibang-iba ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ating pag-usapan ito mga kaibigan. Talaga namang nagiging advance na ngayon mga kaibigan ang ating teknolohiya. At kung ating makikita mga kaibigan ay hinahamon ng siyensya ang mga normal na sibilyan na katulad natin na mag-explore sa outer space. Meron kasing tinatawag mga kaibigan na X-Prize na open sa lahat. Ito ay hamon ng United States of America na pag nagawa mo ang X-Prize ay mabibigyan ka ng $10 million. Simple lang mga kaibigan ang rules. Number 1 ay kailangan mo lang mag-launch ng 3 civilian sa outer space. Dapat ito ay 62 miles sa outer space. At pagkatapos ay ibabalik mo ang 3 taong ito. Pwede yung kaibigan mo, tatay mo o kapatid mo. Bahala ka. Kahit sino ay pwede mong idala doon. Pagkatapos ay dapat makabalik sila dito sa planet Earth ng ligtas at malusog pa rin. Pagkatapos nito mga kaibigan ay iyong ipapalipad ulit sila ang 3 mga tao na ipinalipad mo 14 days ago at gagamitin nila ang the same vehicle. At ito mga kaibigan, ang hamon, hindi ka pwedeng gumamit ng kahit anumang government grants o anumang materials galing sa gobyerno. Ito ay sa sarili mong bulsa. At pagkatapos, ino-notify mo ang X-Prize Committee at least 30 days in advance para i-launch at ma-approve ang flight na ito. At ito ang good news mga kaibigan, open ito sa lahat. Kung nais mo itong gawin, ay pwede mo siyang subukan. Ngunit ang bad news mga kaibigan, ay may nakakuha na sa X-Prize. May nakakuha na at nanalo ng $10 million. Nagpadala siya ng 3 na mga civilian sa outer space. Pagkatapos ay binalik niya dito sa lupa. Pagkatapos after 14 days ay pinalipad niya ulit sa outer space. Isa siyang bilyonaryo. At kung tatanungin niyo ako mga kaibigan kung magkano ang kanyang ginastos, gumastos lang naman siya ng $20 million para mapanalunan ang $10 million na X-Prize. At kung ating mapapansin mga kaibigan, talaga namang nagiging advanced na ang teknolohiya natin dahil may tinatawag na space tourism na kung saan ay pwede na mag-travel outer space, hindi na lamang sa iba't ibang mga bansa kundi pati sa outer space ay pwede nang pasyalan. Ito kasi mga kaibigan ay naging posible dahil sa isang batas sa United States na Commercial Space Launch Amendments Act ng 2004 na kung saan ay pwede ka nang mag-enjoy ng view sa kalangitan. Habang ikaw ay nasa outer space, makikita mo na mas malapitan ang mga bituin at planeta. Pwede ka dong maglaro ng tennis na habang lumulutang at walang gravity mga kaibigan. Nalilipad ka habang ikaw ay naglalaro ng basketball. At meron na rin mga hotels at accommodations sa outer space. At kung ating mapapansin mga kaibigan, ang pwede lang na pumunta dito ay ang mga tao na mayayaman. Ngunit ito mga kaibigan ang good news dahil mayroong langit na mas maganda pa sa pagpapasyal sa outer space. At ito mga kaibigan ay titirahan natin ng panghabang buhay. Ang tanong mga kaibigan ay, ano at gaano kahaba ang habang buhay? Kung iyong bibilangin mga kaibigan ang mga bato sa karagatan at ang mga bato at buhangin sa buong mundo, pagkatapos ay i-add mo pa ang mga punong kahoy, gayon din ang kanyang mga dahon. At pag na-compute mo ito mga kaibigan, ito ang taon na umpisa pa lang ng forever natin sa langit na bayan. Ganito katagal mga kaibigan tayong mamumuhay sa langit na bayan na ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong ay, what and where is heaven? Ito kasi mga kaibigan ang pangako ng ating Panginoon sa atin sa John 14 verse 1 to 3. Let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. At kung ating mapapansin mga kaibigan, merong 3 layers ang langit na binabanggit sa banal na kasulatan. Ito mga kaibigan, ang first heaven na kung saan makikita natin dito lumilipad ang mga ibon at ang mga eroplano. Dito rin natin nakikita mga kaibigan ang mga clouds. At beyond mga kaibigan sa first heaven ay tinatawag na second heaven. Dito naman natin makikita ang mga planeta, ang mga stars at ang ating araw. Ngunit mga kaibigan, mayroong tinatawag na third heaven, ang langit ng lahat ng mga langit, ang pinakatuktok ng mga kalangitan. Ito ang dwelling place ng ating Panginoong Diyos. At ito mga kaibigan, ang binabanggit sa Mateo 25 verse 34. Then shall the king say to them on his right hand, Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.
Oo mga kaibigan, ninanais ng ating Panginoon na tayo ay makasama niya sa langit. At binabanggit mga kaibigan na ang lagusan sa langit mga kaibigan na binabanggit sa Job ay walang iba kundi ang Orion Nebula. At kung ating mapapansin, gaano ba kaganda ang langit na bayan at ano ang itsura nito base sa banal na kasulatan. Revelations 21 verse 1, "And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea." Verse 2, "And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband." Ito mga kaibigan, ang itsura ng langit. Ang langit mga kaibigan na tinutukoy dito ay binabanggit sa Revelations 21. Binabanggit niya dito, verse 12, ang langit mga kaibigan had a wall great and high, and had 12 gates, and at the gates 12 angels, and names written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. And verse 14, "And the wall of the city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb." Dito natin makikita mga kaibigan na mayroong 12 pundasyon ang langit at 12 gates na kung saan nakasulat dito ang mga pangalan ng 12 tribo ng Israelita. Ibig sabihin, sila mga kaibigan ang naging pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano sa lumang tipan. Habang sa mga pundasyon mga kaibigan ay makikita naman dito ang 12 disciples na kung saan sila ang naging pilar ng pananampalataya sa bagong tipan. At kung ating mapapansin mga kaibigan, sa Revelations 21 verse 13, ito ay hugis parisukat na kung saan merong 12 gates, 3 gates bawat side. Sabi niya dito, on the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the west 3 gates. At binabanggit mga kaibigan pa sa Revelations 21 verse 15, "At ang nakikipag-usap sa akin ay may panukat na tambong, ginto, upang sukatin ang bayan, at ang mga pintuan nito at ang kuwatan nito, at ang pagkatayo ng bayan ay parisukat, at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang, at sinukat niya ang tambo ang bayan ay 12,000 estadyo o 2,400 kilometers. Ang haba at ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat." Ito mga kaibigan ang syudad ng New Jerusalem. Kung ating makikita mga kaibigan ay napakaluwang nito. Ito lamang ang parang Manila ng buong kalangitan. Kumbaga ito ang sentro mga kaibigan na syudad sa langit na bayan na ito ang titirhan ng mga taong nananampalataya sa ating Panginoon. Sa verse 17, binabanggit dito, "At sinukat niya ang kuta nito ay 144 na siko o 64 meters ayon sa sukat ng tao sa makatuwid bagay ng isang anghel." Sa verse 18, ito mga kaibigan ang nakakamangha, ang itsura mga kaibigan ng langit na bayan. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe. Wow! At ang bayan ay dalisay na ginto na katulad ng malinis na bubog. Oo mga kaibigan, ang itsura ng kalangitan ay puros ginto at makikita natin dito ang mga mahalagang mga bato na sobrang mamamahal, pero sa langit mga kaibigan ay natural lang ito. Ito mga kaibigan ang binabanggit sa libro ng Revelation, ang mga mahalagang bato na natural lang mga kaibigan sa langit na makikita natin. Ito mga kaibigan, sa verse 19 makikita ang jasper, sapphire, chalcedony, emerald, sardonyx, sardius, chrysolite or chrysoberyl, beryl, topaz, chrysoprase, jacinth, at amethyst. Kung ating makikita, ito mga kaibigan ay mahalagang mga bato na nagkakahalaga ng milyones, kahit ito lamang mga kaibigan ay maliit lamang. At sa langit na bayan mga kaibigan, wala ng grava, wala ng hollow blocks na gagamitin para sa mga material ng ating bahay, sapagkat ang ating mga bahay mga kaibigan ay gawa lahat sa mahalagang mga bato katulad ng diamante at mga precious stones na aking nabanggit. At syempre mga kaibigan, hindi mawawala ang ginto. Sa verse 21 mga kaibigan, binabanggit niya dito, "At ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay isang perlas. At ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto na gaya ng nanganganinag na bubog." Oo mga kaibigan, napakaganda ng gate ng langit sapagkat ito mga kaibigan ay purong perlas. Kung inyong mapapansin mga kaibigan, ang perlas ay ginagawa mga kaibigan ng ilang daang taon ng isang kabibe, na ang perlas mga kaibigan ay nabubuo sa pamamagitan ng mga luha ng kabibe dahil mga kaibigan sa mga irritants. At ito mga kaibigan ay nabubuo at nagiging perlas, na ang ibig sabihin niya mga kaibigan na perlas na gate doon sa langit na bayan
ay sa ating pagpasok pa lang makikita natin mga kaibigan ang mga iyak natin, ang mga luha na ibinuhos natin dahil sa paghihirap dito sa lupa. At sa ating pagpunta doon sa langit na bayan makikita natin ang ganda ng gate na naipon ng mga luha ng mga anak ng Panginoon at sa wakas ay makakapasok na sa langit na bayan. At mga kaibigan, alam nyo ba, hindi na natin kinakailangan ang kuryente doon. Verse 23, at ang bayan ay hindi na kailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya, sapagkat nililiwanagan ng kalulatian ng Diyos at ang ilaw doon ay ang kordero. Oo mga kaibigan, ang ating ilaw ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Sa sobrang kaliwanagan niya ay maiilaw niya ang buong lugar mga kaibigan sa langit na bayan. Pahayag 21 verse 1, ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog na nagbibigay buhay. Ang tubig nito ay kasing linaw ng kristal na dumadaloy mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Oo mga kaibigan, ganito kaganda ang langit na bayan na sa ilog pa lang mga kaibigan ay makikita natin na ito ay umaaninaw na kristal na sobrang linaw at sobrang linis. At syempre mga kaibigan, sa langit na bayan, mamimit mo ang iyong anghel na siyang nag-alaga sa iyo mula nung ikaw ay maliit pa lang hanggang sa ikaw ay mapunta sa langit na bayan. Magkwekwentuhan kayo ng iyong anghel kung paano kanya inalagaan sa iyong buhay dito sa lupa. At ganoon din mga kaibigan, ang ating Panginoong Hesus ay makakapiling natin sa langit na bayan. Ang Panginoon na siyang tunay na nagmamahal sa atin, ang tunay na nag-aaruga at tunay na may malasakit sa atin ay makikita natin mga kaibigan sa langit na bayan. Pagdating kasi natin mga kaibigan sa langit ay siyempre mayroong resepsyon na tinatawag na kung saan napakahaba ito na table na kahit sa kaduluduluhan ay makikita mo kung sino ang nandun dahil sa linaw ng ating mga mata sa langit na bayan. At magkakaroon din tayo mga kaibigan ng mga pakpak na makakalipad tayo sa iba't ibang dako ng mga planeta at mga lugar na kung saan hindi pa natin nakikita at napupuntahan. Ganito kaganda mga kaibigan ang langit na bayan. Ngunit mapapansin natin mga kaibigan habang tayo ay nasa lupa, ang mga tao ay gumagawa ng kaparaanan upang pahabain ang kanyang buhay. Katulad na lamang ng unang emperor ng China na si Emperor Qin Shi Huangdi noong 200 BC. Hinahanap niya ang tinatawag na Fountain of Youth na kung saan ayaw niyang tumanda at ninanais niya na maging mahaba ang kanyang buhay. Kaya naman sa kahuli-hulang bahagi ng kanyang buhay ay nagpagawa siya ng mga terracotta warriors na gawa sa clay dahil naniniwala siya mga kaibigan na makakasama niya raw ang mga ito sa afterlife. At maging kaibigan sa kapanuhunan natin ngayon, ang mga tao ay humahanap ng kaparaanan na humaba ang kanilang buhay at bumata ang itsura. Ngunit alam niyo ba mga kaibigan, may napansin ako, mura lang mga kaibigan at mabibili natin ito sa drugstore. 25 pesos lang ay sobrang bata mo na at hindi mo na kinakailang gumastos pa ng napakalaking halaga. Ito mga kaibigan, ang tsupon. Ngunit joke lang ito mga kaibigan. Makikita kasi natin na sobrang obsessed ng mga tao ngayon na magpabata ng itsura. Kaya naman ninanais ng ating Panginoon na makasama tayo mga kaibigan sa langit na bayan dahil doon makikita natin ang ating katawan na magiging immortal. Pahayag 22 verse 2, sa gitna ng lansangan ng lungsod, sa magkabilang tabi ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Namumunga ito ng 12 beses sa isang taon, isang beses sa isang buwan. At ang dahon nito ay nagpapagaling sa mga bansa. Oo mga kaibigan, mayroon dong puno na tinatawag na Tree of Life na kung saan nagbubunga ng 12 na klase ng bunga bawat buwan. For example mga kaibigan, January ay orange, pagdating ng February ay mangga, pagdating ng March ay grapes. At dito natin makikita mga kaibigan na habang tayo ay kumakain sa mga prutas nito, iyon naman ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Oo mga kaibigan, wala nang mamamatay doon sa langit sapagkat nais ng ating Panginoon na tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Maging ang mga leon at tupa ay sila mga kaibigan ay magkatabi sa pagtulog. Dahil wala na mga kaibigan nagkakainan ng mga hayop, ang mga uso ay pwede na makipaglaro sa mga bata. Maging ang mga aso ay talaga namang makikita ang mga ngiti sa kanila. Pahayag 21 verse 24, 25, 26. At dadalhin doon ng mga hari ang mga kayamanan nila. At dadalhin doon ng mga hari ang mga kayamanan nila. At palaging bukas ang mga pinto ng lungsod
dahil wala nang gabi roon. Ang magaganda at mahahaling bagay ng mga bansa ay dadalhin din sa lungsod na iyon. Oo mga kaibigan, sa lugar na iyon ay wala ng security guard, wala nang magnanakaw, at wala na ring mga lock ang ating mga pintuan. At may pagkakataon tayo mga kaibigan na pumunta sa iba't ibang mga planeta na ginawa ng ating Panginoon. At makikita natin mga kaibigan kung gaano kaganda ang mga ginawa ng ating Panginoong Diyos. At everyday, oo mga kaibigan, araw-araw ay surpresa para sa atin at gagawin ito ng ating Panginoon ng walang hanggan. At alam nyo ba mga kaibigan, maliban sa tirahan natin sa syudad ng New Jerusalem, ay pwede tayong magpatayo ng ating bahay sa labas ng syudad. Binabagit ito mga kaibigan sa Isaiah 65 verse 21. Sa panahong iyon, magtatayo ang aking bayan na mga mamamayan at titirhan nila ito. Magtatanim sila ng mga ubas at sila rin ang aanin ng mga bunga nito. Oo mga kaibigan, tayo ay magpapatayo ng mga bahay doon na hindi nagawa sa graba, kundi gawa mga kaibigan sa mamahaling mga bato at precious metals. At magtatanim din tayo ng mga prutas na wala nang magnanakaw, kundi tayo rin mga kaibigan ang kakain nito. Oo mga kaibigan, napakaganda ng langit at napakabuti mga kaibigan ng Diyos dahil ito ang kanyang panukala para sa atin. Ngunit ito mga kaibigan ang babala ng ating Panginoon sa Pahayag 21 verse 27. Pero hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi. Sa paningin ng Diyos, ang mga gumagawa ng mga bagay na nakakaya at ang mga sinungaling. Ang mga makakapasok lang doon ay ang taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero. Oo mga kaibigan, nais ng ating Panginoon na isuko natin ang ating buhay sa Kanya. Meron kasing dalawang klase ng libro sa langit, ang libro ng buhay at ang libro ng patay. Habang tayo ay nabubuhay sa kasalanan at hindi natin tinatanggap si Kristo mga kaibigan, ang ating mga pangalan ay nakasulat sa libro ng patay. Ngunit pagtatanggapin natin si Kristo bilang ating personal na Savior, ay buburahin ng ating Panginoon ang ating pangalan sa libro ng patay at tayo ay magiging mapalad na isusulat niya ang ating mga pangalan sa libro ng buhay. At nais ng ating Panginoon na talikuran na ang ating mga kasalanan dahil nais niya mga kaibigan na makapiling tayo sa langit na bayan. At babanggitin niya pagdating natin doon, "Well done, thou good and faithful servant. Come, enter the joy of the Lord." Mga kaibigan, hinihintay ka ng Panginoon na lumapit ka sa Kanya.